Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, ang sino mang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao, ay kikilanlin din naman ng Anak ng Tao sa harapan ng mga anghel ng Diyos. Ngunit ang magtatwa sa akin sa harapan ng mga tao, ay itatatwa ko rin naman sa harapan ng mga anghel ng Diyos. Ang sino mang magsalita laban sa Anak ng Tao ay mapapatawad. Ngunit ang lumait sa Espiritu Santo ay hindi mapapatawad. Kapag kayo'y dinala nila sa sinagoga o sa harapan ng mga tagapamahala at ng mga may kapangyarihan upang litisin, huwag ninyong isipin kung paano ninyo ipagtatanggol ang sarili o kung ano ang inyong sasabihin, sapagkat sa oras na iyon, ang Espiritu Santo ang magtuturo sa inyo kung ano ang dapat ninyong sabihin." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po ang lahat. Isang mapagpalang tanghali po sa inyong lahat. Ngayon po ay Sabado ng ika-28 linggo sa karaniwang panahon at mamayang gabi tatawid na tayo patungo sa ika-29 na linggo sa tinatawag nating mga karaniwang panahon. At sa buong linggong ito, tayo po ay pinaalalahanan muli. May paalala at the same time ay kumbaga babala din, no? Na ibinigay ni Jesus sa pamamagitan ng mga salita, lalo tigit sa mga ipinahayag na mabuting balita sa buong linggong ito. Kung sakasakali po na ngayon lang kayo nakapagsimba, nawa ay huwag niyo pong kalimutan itong mga ipinapaalala sa atin ni Kristo. Sa mga araw-araw naman na nakakapagsimba, lalo tigit sa oras na ito ng alas 12:15, nawa po ay para bang magkaroon ng yung tingba, yung, oo nga, no? Nasabi sa atin yun ni Jesus. No? Kaya balikan po natin ulit ang mga naging mensahe sa atin, no? Lalo tigit sa mga nagsisimba, lalo tigit para sa ating mga tagasunod ng Poong Jesus Nazareno. Nung Lunes, sa kabila ng napakaraming tao na sumusunod kay Jesus, mayroon ding mga sumusunod ng mga iskriba at mga pariseyo. Ito po yung mga dalubhasa sa kautusan, dalubhasa sa kasulatan na dapat ay itinuturo sa mga tao para mas maging madali sa kanila ang pagsunod sa Diyos at mas mapalapit sila sa Diyos. Pero ang sabi ni Jesus sa mga iskriba at mga pariseyo nung Lunes, napakasama ng lahing ito. Napakasama ng lahing ito. Dahil sa kabila ng mga nakita nila, narinig nila tungkol kay Jesus, na alam naman nila, mabiverify nila yan, kasi sila nga yung dalubhasa sa mga kasulatan, yung mga sinabi ng mga propeta, maging ang mga kautusan ng Diyos, lahat yan makikita mo na kay Kristo, pero mas pinili talaga nilang huwag kilalanin at huwag tanggapin si Jesus bilang anak ng Diyos, bilang ang Mesiyas. Kaya nasabi ni Jesus, napakasama ng lahing ito. Kaya kahit anong hingin nilang palatandaan, hindi na sila pagbibigyan ni Jesus dahil obvious na lahat ng palatandaan nasa Kanya, pero sadyang sarado na ang kanilang puso't isipan. Napakasama ng lahing ito.
Nung Martes, ang sabi naman sa atin kung paanong hinarap niya ang mga Pariseyo. Kasi nung Martes, ang kwento, inanyayahan siya ng Pariseyo sa kanilang tahanan. Pero doon, inanyayahan siya pero hindi naging hospitable, kundi nagmasid o nagmanman sa mga ikikilos ni Jesus. At nakita nila na si Jesus ay hindi naghugas ng kamay bago kumain. Kaya pinaalalahanan ulit ni Jesus itong mga iskriba at mga pariseyong ito. Nang sabi niya, inuhugasan ninyo ang labas ng tasa at pinggan, ngunit ang loob ninyo'y punong-puno ng kasakiman at kasamaan. So yung paalala din sa atin, huwag tayong maiwan sa panlabas lang. Huwag tayong maiwan sa mga ritual na panglabas, kundi ang mas pagsumikapan natin ay yung magkaroon tayo ng magandang kalooban na nanggagaling na rin mismo sa mga natututunan natin mula sa kasulatan. Mas mahalaga na malinis ang ating kalooban kesa sa panlabas. Malinaw po ba? Nung Miyerkules naman, sa pagdiriwang natin ng kapistahan ni San Lucas, yung manunulat ng mabuting balita, ipinaalala sa atin na patuloy na nagtatawag, patuloy na nag-aanyaya ang Panginoon ng mga manggagawa. Medyo pumalpak na nga kasi yung mga Pariseyo, mga iskriba, kaya kailangan ng mas marami pang manggagawa. Kaya ang sabi ni Jesus, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. So ilan ba sa atin ang pupwedeng tumulong, makibahagi sa misyon, magpalaganap ng mabuting balita? Yung challenge, pwede niyong gulatin yung mga kakilala ninyo. Mag-post kayo ng mga salita ng Diyos sa inyong mga social media. Mag-share kayo ng mga misa. Mag-share kayo ng mga quotes sa Bible. Gulatin ninyo. Huwag puro iskandal. Pag iskandal, napakabilis nating mag-share. Ikinakalat natin ang kasamaan imbis na ang mga kabutihan. Kaya marami po ang aanihin, kakaunti ang manggagawa. Kaya patuloy na nag-aanyaya ng mga tutugon sa panawagang ito. Kahapon, Biyernes, ang paalala ulit ni Jesus, mag-ingat kayo sa libadura ng mga Pariseyo. Sabihin nyo nga po, Pariseyo. Yung ugali ng mga Pariseyo, yung mga mapagpaimbabaw, pakitang tao lang, puro panlabas lang. Wala tayong mapapala dyan. Hindi tayo maliligtas ng pagpapakitang tao natin ng pagkaminsan, maging ang pagsisimba, maging ang paglilingkod natin sa simbahan, ay nagiging pakitang tao na lang. Hindi yan ikinatutuwa ng poong Jesus Nazareno. Pero binalaanan na tayo. Pinaalalahanan na tayo para hindi tayo mahulog at maging katulad ng mga ugali ng Pariseyo. Mabait tayo pag nasa loob, mabait tayo kapag nagsisimba, pero pagkatapos, paglabas ng simbahan, anong ugali mayroon tayo? At ngayon, mapaalala sa atin ni Jesus ngayong Sabado, ang sino mang magsalita laban sa anak ng tao ay mapapatawad. Ngunit ang lumait, tandaan natin mabuti ito ang lumait sa Espiritu Santo ay hindi mapapatawad. Pag sinabi pong ang anak ng tao, walang iba kundi ang poong Jesus Nazareno. Na kahit ano pang gawin mo sa Kanya, kung hihingi ka ng tawad, papatawarin tayo ng poong Nazareno. Pero yung kasalanan
laban sa Espiritu Santo. Ang laitin mo, ang maliitin mo, ang Espiritu Santo, hindi yan mapapatawad. Kaya maghinay-hinay tayo sa atin po mga sinasabi laban sa Diyos. Nawa sa atin pong patuloy na pagdidibosyon sa Poong Jesus Nazareno, sa patuloy nating pagdalo sa bawat misa, pinakamahalaga, pakinggan natin ang mga salita na ibinibigay sa atin. Dahil itong salitang ito ang magliligtas at magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Amen?